Sa likod ng monumento, may bagong guwardiya sa luneta. Si Kuya Resty, isang tahimik na lalaki sanay sa gabi. Walang takot. Ipinwesto siya sa likuran ng monumento ni Rizal, isang lugar na bihirang bantayan dahil wala namang masyadong tao ron. Pero sa unang gabi pa lang, may napansin na siya. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong parke. Walang hangin, pero may malamig na dumampi sa batok niya, parang hininga. Paglingon niya, wala naman tao. Nilampasan niya lang ito, baka daw pagod lang siya. Pero sa sumunod na gabi, may narinig siyang mahihinang yabag. Mula sa damuhan, mabagal, huminto, tumingin siya. Wala pa ring tao. Pero sa gilid ng kanyang paningin, may puting tela na parang sumilip mula sa likod ng monumento. May nagpapatawa yata, Anya. Tinawag niya. Sino yan? Tahimik, walang sagot. Kaya nilapitan niya. Sa likod ng monumento, wala pa ring tao. Pero may bakas ng paa sa basang damo. At simula ng gabing iyon, hindi na siya pinatulog ng babae. Tuwing madaling araw, palakas ng palakas ang presensya. Una, amoy ng bulok na bulaklak. Pangalawa, tunog ng hikbi, mahaba, basag, parang galing sa lalamunan ng sinakal. At noong ikalimang gabi, doon niya siya nakita. Nakatayo sa likod ng monumento. Mahaba ang buhok, nakaputi. Pero ang mukha, wala. Isang madilim na hukay, lang kung saan dapat naroon ang mata't bibig. Tila ba pinunasan ng Diyos ang pagkatao niya? Pero kahit ganon, ramdam mong nakatitig siya sa'yo. Nang gumalaw ito papalapit, hindi makagalaw si Kuya Resty. Nanigas ang katawan niya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa batok niya. At narinig niya, "Bakit mo siya hinayaang mamatay?" "Wala akong alam," sigaw niya. Pero ang babae ay lumapit at ibinulong. Lahat ng dumadaan dito ay may kasalanan. Kinabukasan hindi na nakita si Kuya Resty, pero may bago ng guwardyang naka-duty. At sinabi sa kanya ng matandang janitor, "Huwag kang magbantay sa likod ng monumento, hiho, lalo na kung madaling araw. Kasi minsan hindi lang monumento ang binabantayan mo. Baka pati multo ni Rizal, o baka yung babaeng iniwan niya. Baka naghahanap na ng kapalit." At mula noon, tuwing 2:00 may naririnig na namang hikbi sa likod ng monumento. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Ako si Berwin Patibong at ito ang Creepy Lasagna Ghost Story. May mga lugar sa opisina na akala mo ligtas kang makakapagpahinga. Pero paano kung habang natutulog ka, may gumagalaw pala sa dilim? Pakinggan ang kwento ng isang listener natin mula sa Convergys Eastwood. Noong araw na yon, lunch break namin sa Convergys Eastwood. Pero imbes na kumain, nagdesisyon kaming magpahinga ng kaibigan ko sa sleeping quarters. Ako humiga sa kama. Siya naman nakarelax sa lazy boy chair. Habang nagkukwentuhan kami, bigla kaming natahimik pareho. May narinig kaming kaluskos. Isang malinaw na tunog, parang susi na tumama sa ID lanyard habang may bumaling sa kabilang kama. Yung tipong naistorbo sa pagtulog niya. Reflex ko pa nga na pa, sorry po ako. Akala ko kasi may kasama kaming iba na natutulog din. Makalipas ang ilang minuto ayon sa kaibigan ko, nakatulog na raw ako. Pero siya hindi makatulog kasi parang ang tagal gumising nung taong nasa dulo ng kama. So tumayo siya mula sa lazy boy para silipin. Pagtingin niya, walang tao. Kami lang dalawa ang naroon sa sleeping quarters. Gusto na raw niyang tumakbo palabas. Pero hindi niya raw ako maiwan kasi ang himbing ng tulog ko. Kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng bandana niya. Nagtalokbong para hindi makita kung ano man yung gumalaw. Pagkagising ko, inaya niya agad akong bumalik sa production floor. Doon niya lang ikinuwento sa akin ang nangyari. At halos manlamig ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Kasi yung tunog ng susi, yung biglang pagbaling, parang totoong tao. Naiirita pa na parang naistorbo lang sa pagtulog. Pero ang totoo, wala namang ibang nandoon, kundi kami lang. Akala mo simpleng break lang sa trabaho. Pero minsan, may kaluluwang gustong magpahinga rin at ayaw maistorbo. Tahimik ang gabi pero gising ang anino. May boses sa isip, pabulong pero buo. Dahan-dahang sinisira ang katahimikan. Hinahatak papalapit sa kanya
kalungkutan. Ako ba to? O siya na? Ang kamay ko'y hindi ko na kilala. May bulong sa dilim, di ko mapigil. Kilabot sa kalabi. May apoy sa mata, malamig ang hininga. Nasa likod mo na pala. Sa Pampanga, may isang burol na pinaniniwala ang tinabunan na ng katahimikan ng panahon. Pero sa Lily Hill, ang mga multo ng digmaan ay nananatiling gising. At sa lugar na yon ang mga patay, hindi pa tapos. Ako si Sergeant Emilio Reyes, dating bahagi ng security detail sa Clark Air Base. Noong 2019, na-assign ako sa Lily Hill. Walang gustong ma-assign doon. Biro na nga ng iba, kung di ka pa baliw ngayon, hintayin mong matapos ang gabi mo sa Lily Hill. Una naming gabi ni Arman sa burol. Tahimik, walang ilaw, tanging liwanag ng buwan at ilaw mula sa aming flashlight ang gumagabay. Pumasok kami sa lumang gusali sa tuktok ng burol. Amoy lumang semento, may halong amag, at may naamoy akong parang kalawang na di ko maipaliwanag. Parang dugo. Bandang 11:00 ng gabi, may narinig kaming tunog ng bota. Parang sundalong lumalakad, mabigat, matulin. Pero kami lang ni Arman ang naroon. "Sir, may tao po ba sa itaas?" Sigaw ni Arman. Walang sumagot. Kaya umakyat kami, dahan-dahan. Sa ikalawang palapag may nakita akong anino. May helmet, naka-army uniform, pero wala siyang muka. Pagkakurap ko, nawala siya. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang groundskeeper. Sabi niya, maraming sundalong pinugutan ng ulo ng mga Japanese. Yung iba binaril sa ulo. Yung iba ibinaon sa mismong pader. At minsan, nabubuksan ng panahon. Bumabalik sila. Kinagabihan, kami ulit ang nakaduty. Biglang tumunog ang radyo, nag-static. Tapos may narinig kaming boses, pabulong, mababa, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi pa kami tapos. Pagkasabi nun, namatay ang radyo. At ang lumang pinto sa basement, yung welded shut, mula pa raw nung dekada 80 ay bumukas ng kusa. Pagpasok namin, naamoy namin ang singaw ng kalawang, amag at dugo. Sa mga pader may mga gasgas, parang marka ng kuko. Parang may pilit na gustong lumabas dati, pero hindi nakalabas. Sa sulok ng basement may gumalaw. May bumangon mula sa likod ng sandbags. Isang sundalong hapon, duguan ang leeg, may saksak sa tagiliran. Pero nakatayo, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya, itim, walang buhay. Ang balat, parang bulok. Halos amoy ko ang agnas kahit walang hangin. Lumalapit siya sa akin, mabagal, hindi umiimik. Hindi ako makagalaw. Parang may nakapatong na bakal sa dibdib ko. Biglang may sumigaw mula sa itaas. "Emil! Emil! Tumakbo ka!" Paglingon ko, wala na ang sundalo. Pero sa sahig, may naiwan. Isang lumang ID, basang-basa. Hindi kay Arman, hindi akin. Sabi sa ID, PFC, Hideo Matsuda, 1945. Umalis kami sa Lily Hill, pero mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mga sigaw. Hindi sa labas, hindi sa paligid, kundi sa loob ko. Mga sigaw ng mga pinatay, mga sigaw ng mga kaluluwang hindi pa matahimik. Nandito pa kami. Dahil sa Lily Hill, hindi pa tapos ang digmaan. Narinig mo na ba yung linyang puwera usog? Sabay pahid ng laway sa noo o tiyan ng bata. Paniniwala ito ng matatanda para raw hindi mausog. Para hindi mapahamak ang bata. Pero paano kung ang usog hindi lang nararamdaman ng katawan kundi ng kaluluwa? Isang hapon dumalaw si Ate Mila, kapitbahay nila Marian. Mahilig sa bata, malakas tumawa. Pagkakita sa anak ni Marian, hinawakan ang paa, pinisil ang pisngi. "Naku, ang cute mo naman, mana sa nanay." Pagkalis ni Ate Mila, biglang umiyak ang bata. Hindi lang iyak, hagulhol. Gabi na pero hindi pa rin tumitigil. Di matulog, di mapatahan. Lumabas si Lola Tess. Sabi niya, "Nausog, yan, tawagin niyo si Mila." Tinawag si Ate Mila. Nilawayan ng hintuturo. Ipinahid sa noo ng bata. Gumuhit ng krus. Sabay sabi ng, "Puwera usog." Alam mo bang ang usog ay paniniwalang mas matanda pa sa Kristyanismo sa Pilipinas? Galing daw ito sa salitang sug, ibig sabihin lapit o paglapit. Kapag may taong may malakas na dating o aura at lumapit sa masilan.
pwedeng magdulot ng sakit, takot o lagnat. Kaya may panangga, pura usog, isang bulong, isang orasyon, isang proteksyon. Hindi lang sa Luzon may ganitong paniniwala. Sa Visayas ang tawag buyag. Kapag may bumati ng guwapa kagid, may sasagot agad, buyag-buyag. Sa Mindanao may kabal o bangungot ng gising. Paniniwalang may masamang espiritu kapag mali ang kilos o salita. Sa mga ayta at dumagat, ang mga bata ay malapit sa mundo ng mga espiritu. Dapat dahan-dahan, tahimik ang lapit. Ayon sa ilang researcher, ang usog ay posibleng psychosomatic illness dahil sa lakas ng emotional or energy transfer. Yung tinatawag nating pangit ang aura, may possible psychological or energetic basis pala. Pero kahit ipaliwanag ng science, may mga kaso pa rin na kahit sa ospital na dinala, wala silang makita. Pero tuloy ang pag-iyak hanggang sa may magsabing, pura usog, at bigla na lang tatahimik. Pero bakit laway? Ayon sa matatanda, ang laway ay may init na panlaban sa lamig ng usog. Ang daliri na may laway, ginuguhit ng krusano o tiyan ng sanggol, simbolo ng proteksyon at selyo ng panangga. Para sa ilan, ito'y paniniwala lang. Pero sa kultura natin, ito'y pamana. Isang ritual na daang taon ang ginagawa. Pero may mga pagkakataon na kahit ilang puwera usog na ang binigkas, hindi pa rin tumitigil ang bata. Sa ganitong mga kaso, hindi sapat ang laway. Kailangan na ng albularyo, kailangan na ng orasyon, kailangan na ng tawas o pagtaboy sa kung anong hindi matawag sa pangalan. Matapos lawayan ni Ate Mila ang bata sa noo, tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Ngayon, naniniwala ka na rin ba sa usog? Nalawayan ka na ba? O may kilala kang nausog? I-tag mo na sila sa comments. Tahimik ang gabi, walang kumakampi. May bigat sa dibdib, di mo alam kung bakit. Gusto mong sumigaw, pero walang lumalabas. Gusto mong umiyak, pero ubos ka na. Isang hinga pa, walang mali sa'yo. Kahit wasak ka na, may natitira pang buo. Tuloy lang, kahit masakit, bawat luha mo'y may silbi. Huwag kang bibitaw, kahit mag-isa may dulo rin ang bawat gabi. At kahit hindi mo ramdam, mahalaga ka pa rin. Tuloy lang, tuloy lang. Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim. Sa mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan, pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna Ghost Story. Ang itim na madre ng San Agustin sa puso ng Intramuros, sa gitna ng mga makasaysayang pader, nakatayo ang pinakamatandang simbahan sa Maynila. Ang San Agustin Church, tahimik, banal, matibay. Ngunit sa likod ng kanyang maringal na anyo may isang lihim na itinatago. Isang madilim na alaala na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Sabi nila, noong panahon ng mga Kastila, may isang madre roong kilala sa kanyang taimtim na pananampalataya. Walang nakakaalam na sa bawat dasal niyang ibinubulong ay may kasamang pagkakasala. Isang gabi, natuklasan ng mga kasamang madre ang kanyang lihim. Isang sanggol na isinilang sa kasalanan. At bilang parusa, siya ay ikinulong ng buhay sa pader mismo ng simbahan. Doon siya dahan-dahang namatay, nagdarasal, umiiyak, naninikluhod sa dilim. Hanggang ngayon, hindi raw siya matahimik. Tuwing madaling araw, may mga turistang nakakakita ng itim na madre. Nakalutang, walang mukha, nakatitig mula sa likod ng altar. Isang seminarista ang naiwan daw minsang magdasal mag-isa. Nang lingunin niya ang upuan sa likod, may nakatayong madre sa dulo ng pews. Dahan-dahang lumalapit, nakahawak sa rosaryo. Pero walang mukha, walang mata, walang bibig. Itim lang, isang lalim na tila bangin. Sabi ng mga pare, may parte ng simbahan na hindi pwedeng hukayin. Dahil kapag iyon ang ginalaw, hindi lang kaluluwa ang babangon. Kaya kapag dumalaw ka sa San Agustin at may narinig kang umiiyak sa likod ng altar,
Huwag kang lilingon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan, o engkwentro sa hindi maipaliwanag? Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na. Baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. Tahimik ang hangin, pero may yabag. Sa lumang bahay, may lihim na saglit. Kandil ay sindi, biglang lumamig. May haninong di umaalis. She walks, she waits. Sa likod ng kurtinang may punit na fate. May boses sa salamin, parang ako ang kanyang sundin. Basag ang orasan, huminto sa 3:00. May mata sa dilim, di mo lang pansin. Dating himig ng kanyang dasal, ngayon paulit-ulit, parang masama ang asal. Sa ilalim ng ulan, walang bituin. May pangakong naiwan, di nabawi rin. May pangalan sa lapida, natabunan ng lupa. Isang pusong niloko, di pa rin payapa. Pa rin payapa. Huwag mo sagutin kapag tinawag ka. Hindi lahat ng patay ay tunay na wala na. Huwag mong sagutin kapag tinawag ka. Hindi lahat ng patay ay tunay na wala na. Huwag mong sagutin din kapag tinawag ka. Hindi lahat ng patay ay tunay na wala na. Naniniwala ka ba sa kulam? Paano kung malaman mong may isang tao na ginagapos? Ang kaluluwa mo gamit lang ang isang bote, buhok, at pangalan mo. Si Laika, 21 years old, college student sa Maynila, ay napilitang umuwi sa probinsya nila sa Quezon matapos pumanaw ang kanyang lola. Si Lola Maria, isang albularyo na hindi na halos pinapansin ng barangay. Pero nung burol, may napansin si Laika. Walang gustong pumasok sa bahay. Ni isa, walang tumatagal sa loob ng 5 minuto.
Matapos ang libing, siya na ang naglinis ng bahay. Sa ilalim ng lumang aparador may nakita siyang kahon. May lock, kalawangin. Sa loob, hindi alahas, hindi pera. Puro bote. 5 garapon. May lamang buhok, pako, itim na sinulid at larawan ng iba't ibang tao. Pang-4 na bote. Si Lika ang nasa litrato. Gabing yun na naginip siya. Nasa gitna siya ng gubat. Hindi siya makagalaw. Nakagapos ang kamay. Nakapiring. Sa paligid niya may mga babaeng pabulong na umiikot. Paulit-ulit ang sinasabi. Ginapos ka na. Ginapos ka na. Hindi ka na makakatakas. Pagkagising niya, may pasa ang mga pulso niya. At sa ilalim ng unan may buhok na hindi sa kanya. Simula noon, 3:00 ng madaling araw, palaging may kumakatok sa bintana, 3 beses. Mabagal, mahina, walang tao. Isang gabi sinunog niya ang mga bote. Lahat ay natunaw, maliban sa isa, ang bote na may litrato niya. Ngayon wala na ang larawan, wala na rin ang buhok. Pero ang bote, buo pa rin. Naghanap siya ng sagot. At natuklasan niyang lahat ng taong nasa bote, matagal nang patay. May isang litrato lang ang kulang sa koleksyon, ang sa kanya. May isa pang sikreto si Lola Maria. Ang mga kulam niya, hindi para sa kaaway. Ginamit niya ito para itali ang mga mahal niya sa kanya, para walang makaalis. Para habang buhay, kontrolado niya ang puso, isip at kaluluwa ng mga ito. Ngayong gabi, muling may kumatok sa bintana, 3 beses. Pagbukas ni Laika, walang tao. Pero sa lamesa, may bagong bote. Walang pangalan, walang litrato, pero puno ng buhok. At sa ilalim ng bote, may kapirasong papel. May nakasulat, alam kong gusto mong umalis, pero hindi ka na pwede. Comment below. May nakita ka na bang boteng may lamang buhok? Ikaw, anong gagawin mo kung makita mong may litrato mo sa loob ng garapon? May kilala ka bang albularyo na hindi mo mapakali kapag nakatingin sa'yo? This was shared by one of our listeners and is inspired by a true story. Isang listener ang nag-share ng story na to tungkol sa isang prosesyon na hindi mo makikita pero maririnig tuwing pista. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Silangan, tuwing panahon ng pista, may kakaibang prosesyon na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Hindi ito sinasali sa opisyal na programa. Hindi ito nakikita ng marami, ngunit naririnig. Ang Ghost Parade. Tuwing hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, sumasagitsit sa hangin ang malungkot ngunit hypnotic na tugtog ng drum and lyre. Mga notang tila inukit mula sa lumang siglo, paulit-ulit ngunit imposibleng makalimutan. Ang mga tambol ay tila gawa sa balat na hindi mo masabi kung hayop o tao. Ang mga lyre ay tumutunog ng parang umiiyak. Ayon sa matatanda, ito raw ay mga batang multo na namatay sa isang trahedya mahigit. 100 taon na ang nakalipas. Nasunog ang kanilang eskwelahan habang sila'y nagsasanay para sa parada ng pista. Lahat sila nasawi at walang natirang buo, kundi ang mga instrumentong ginagamit nila. Simula noon tuwing kapistahan, bumabalik sila para ituloy ang hindi natapos na parada. May mga nakakakita, mga taong nagkakamali ng gising ng sobrang aga o mga lasing na pauwi. Lagi nilang inilalarawan ang parehong bagay, mga batang walang mata, nakasuot ng itim na uniform, may marka pa ng sunog sa balat. May ilan daw na wala ng kalahati ng katawan, pero tuloy pa rin sa pagtugtog, misto lang hindi ramdam ang kawalan. May isang saksi, si Mang Lito, na dating barangay tanod. Nagising siya sa tugtugan at sinundan ang tunog palabas ng kanilang eskinita. Sa dilim nakita niya ang mga bata nakamartsa. Walang ingay ang mga paa kahit nagmamartsa sa basang kalsada. Isa sa kanila ang may hawak ng malaking tambol ay tumingin sa kanya. Halika, Anya, kasama ka na sa parada. Tumakbo siya palayo, ngunit ilang araw matapos noon, natagpuan siya sa kanal patay. May suot na uniformeng itim at may bitbit na sirang lyre. Bawal ngayon magising ng madaling araw kapag pista. Pinagbabawal ding magdala ng anumang instrumentong pangmusika mula 12:00 hanggang 4:00. Sabi nila, baka madinig ng mga batang multo at may sama ka sa kanilang walang hanggang prosesyon. At kung sakaling marinig mo ang alingaw-ngaw ng tambol habang ang mundo'y tahimik at madilim, huwag kang lalabas, huwag kang titingin sa bintana. Dahil kapag tumigil ang tugtog, ibig sabihin,
Nakarating na sila sa bahay mo. At diyan nagtatapos ang ating gabing palalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan, o engkwentro sa hindi maipaliwanag? Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na, baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. Ako si Berwin Patibong at ito ang Creepy Lasagna Ghost Story. Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim sa mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna Ghost Story. Ang Lagusan, Intramuros 2024. Si Marco at ang tatlo niyang kaibigan, sina Ella, Joey at Nico, ay gumagawa ng thesis tungkol sa mga lumang estruktura ng lungsod. Isang pare sa San Agustin Church ang nagkwento tungkol sa isang sealed na lagusan na hindi pinapansin ng mga tour guide. Di umano'y pinatigil ang paghukay sa bahagi ng simbahan noong 1970s. Matapos may 3 construction worker ang biglang nawala sa ilalim ng lupa. Walang multo, walang anino, wala ring halimaw, pero wala ring bangkay. Parang kinain ng lupa. Naengganyo si Marco. Isang gabi gamit ang lumang mapa. Pumasok silang 4 sa simbahan gamit ang back entrance. Natagpuan nila ang lumang pinto. May selyo ng gobyerno na "Do not open, danger of collapse." Pinuwersa nila. Pagkabukas, lumitaw ang amoy ng basang simento at lumang kahoy. Walang multo. Wala ring boses. Pero pagkatapos ng 10 minutes, nawala ang signal ng cellphone nila. Isa-isa nawala ang GPS, compass at oras sa relo. Nakaloop na raw sila. Paulit-ulit ang hallway. Si Joey, napansin nilang nagsusugat ang daliri. Hindi dahil sa sugat, kundi parang may hinihigop sa kanya ang hangin. Si Nico nahulog sa butas na hindi nila nakita. Wala silang narinig na sigaw. Wala ring bagsak. Parang wala ng tao ron. Sa takot, nagmadali silang umakyat. Pero pagbukas nila ng lagusan, iba na ang labas. Wala na ang altar. Parang ibang bahagi na ng simbahan. Kinabukasan, si Marco lang ang natagpuang naglalakad malapit sa gate ng Fort Santiago, Tuliro. Sinabi niyang nawawala ang mga kasama niya. Nang tinanong ng mga pulis kung anong lagusan ang pinasok nila, wala silang makitang ganong parte sa simbahan. Ni walang bakas na may binuksang pinto. Wala ring selyo ng gobyerno. Ang CCTV ng simbahan, luma na raw, hindi gumagana. Pero may isang kamera sa kabilang kalye na kumuha ng footage sa madaling araw. 4 silang pumasok. Isa lang ang lumabas, si Marco. Pagkalipas ng 2 buwan, naging tahimik si Marco, umiiwas sa tao. Pero may isang bagay ang napansin ng pamilya niya. Lagi siyang nagigising ng 3 a.m. At tuwing tinatanong kung okay lang siya, ang sagot niya lang ay, "Hindi kami dapat pumasok. Hindi kami ang hinahanap. Pero ngayon ako na lang ang meron sila." Sa police report, classified bilang accidental disappearance ang kaso. Wala raw ebidensyang krimen. Pero off the record, may isang pulis ang nagsabi, yung simbahan, may mga parte talaga na hindi dapat ginagalaw. May mga butas sa lungsod na mas luma pa sa kasaysayan at baka masama talaga ang tinakpan nila noon. At hanggang ngayon, wala pa ring signal ang cellphone nina Joey, Ella at Nico. Pero active pa rin ang location nila. Lagi sa Intramuros, sa ilalim. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan o engkwentro sa hindi maipaliwanag. Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na. Baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan.
Ako si Totoy, 23. Guardia ako ng isang lumang compound sa Quezon City. Lumang furniture factory pero sinara na simula nung pandemya. Night shift ako. Tahimik na trabaho. Walang tao, walang ingay pero may isa lang laging nandoon. Isang aso. Malaking itim na aspin. Matalas ang mga mata. Hindi siya agresibo pero hindi rin pala kaibigan. Sa gate 3 lang siya palaging nakatambay sa ilalim ng ilaw na palyado. Si Bantay yan, sabi ni Kuya Ador. Matagal ng gwardiya roon. Hayaan mo lang. Alam niya ginagawa niya. Akala ko stray lang siya, pero kakaiba si Bantay. Tuwing gabi umiikot siya, tila sinusuyod ang bawat sulok. At kung may dumadaang motor sa labas ng bakod, tumatayo siya agad. Laging alerto, para bang alam niyang siya ang Bantay. Isang gabi, may narinig akong kaluskos sa bodega. Dahan-dahan akong lumapit, bit-bit ang flashlight at truncheon. Pagbukas ko ng pinto, wala. Pero narinig ko ang sunod-sunod na ungol ni Bantay. Nasa likod siya ng bodega, nakaharang sa isang lalaking naka-hoodie, may dalang itak. Napaatras ako, pero si Bantay, hindi umatras. Parang leong inatake ang magnanakaw. Tahol kagat habol, hanggang sa tumakbo ang lalaki at mawala sa dilim. Pero hindi sumunod si Bantay. Umupo lang siya at tumingin sa akin. Para bang sinasabi, okay ka lang? Napasandal ako sa pader. Di ko alam kung takot o lungkot ang naramdaman ko. Nagpasalamat ako sa kanya, pero bigla siyang nawala. Parang usok. Kinabukasan kinausap ko si Kuya Ador. Kuya, buti na lang nandyan si Bantay kagabi. Napatingin siya sa akin, natigilan. Anak, si Bantay matagal nang wala. Napakunot mo ako, ha? Tinutukan siya ng baril ng magnanakaw sa likod ng bodega. Diyan din mismo kung saan mo raw siya nakita. 3 taon na. Pero simula nun marami nang nagsabing nakikita pa rin siya. Hindi ako makapaniwala. Hanggang hindi ko nakita ang lumang picture frame sa guardhouse. Group photo ng mga lumang gwardiya. Nasa gilid, isang asong itim. Matikas, alerto, parehong-pareho kay Bantay. Hindi ko napigilang mapaluha. Sabi ni Kuya Ador, hanggang ngayon pinoprotektahan pa rin niya ang lugar. Pinoprotektahan pa rin niya tayo. Kasi ganun si Bantay. Kahit patay na, hindi siya aalis hanggat di niya alam na ligtas ang lahat. Tuwing gabi, kahit wala akong nakikita, binubuksan ko pa rin ang gate 3. Naglalagay ako ng pagkain at isang puting bulaklak. At minsan kapag tahimik ang paligid, naririnig ko ang mahinang yapak ng aso sa semento. Hindi siya multo. Isa siyang alaala. Isang Bantay na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang tungkulin. May mga aso na hindi lang alaga, sila ang tagapagligtas. At minsan, kahit patay na, binabantayan ka pa rin. Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim. Sa mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan, pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight. Huwag kang pipikit, baka ikaw na ang kasunod. Silong ka ng kababalaghan sa Manila Film Center. Base sa mga tunay na ulat at kwento ng mga dating construction worker at security guard. Pebrero 1981, sa gitna ng konstruksyon. Ang Manila Film Center ay isa sa mga proyektong pinangunahan noong panahon ni Imelda Marcos bilang bahagi ng Cultural Showcase ng Pilipinas. Dapat itong matapos sa loob ng ilang buwan lamang, isang imposibleng deadline. Isang gabi ayon sa ilang dating trabahador, habang binubuhusan ang semento para sa silong ng gusali, bumigay ang scaffolding. Ilang dosenang trabahador ang nahulog, nabagsakan ng bakal at nabaon ng buhay sa sariwang semento. Sabi ng ilan, hindi na hinukay ang karamihan sa kanila. Hinayaang matuyo ang semento at ipinagpatuloy ang konstruksyon dahil sa pressure ng deadline mula sa itaas. Taong 2000. Testimonyo ni Mang Resty. Si Mang Resty, isang dating security guard na nagbabantay noon sa film center, ay ikinuwento sa isang radio show ang kanyang karanasan. Madaling araw yon, 3:00. Nagronda ako sa may silong. Ang dilim pero may narinig akong parang martilyo, yung tok. Tok! Tok! Parang may nagtatry tumoktok mula sa ilalim. Akala ko may tao pero walang dapat nandun. Paglapit ko, bigla akong nakaramdam ng sobrang lamig. May amoy semento at dugo. Tapos may bumulong sa tenga ko. Tapos na ba ang pelikula? Nag-resign si Mang Resty kinabukasan. 2012 Paranormal Investigators. Isang kilalang paranormal group ang nagtangkang mag-record ng EVP. Electronic Voice Phenomenon sa loob ng gusali. Sa recording, habang tinatanong nila, "May tao ba rito? Pwede ka bang magsalita?" Narinig nila sa playback ang sagot, "Hukayin mo kami."
Sabay sigaw ng daing ng maraming tinig. Hindi na ito muling pinalabas sa publiko. Ngayon, abandonado na ang Manila Film Center. Pero may mga ulat pa rin ng biglaang paglamig ng hangin sa isang tiyak na bahagi ng basement. Tunog ng lagaslas ng semento. Mga anino na dumadaan sa hallway kahit walang kuryente. Isang babaeng nakaitim na sinasabing nagpapakita sa second floor. Minsang umiiyak habang nakaharap sa madilim na entablado. Ayon sa mga nakakaalam ng kasaysayan, hindi natapos ang pelikula. Kasi ang mga artista nakabaon sa ilalim mismo ng gusali. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Sa isang silong na binuhusan hindi lang ng semento, kundi ng lihim, sakit at sigaw ng mga kaluluwang di matahimik. Ako si Berwin Patibong at ito ang Metro Manila Midnight. Hanggang sa muli nating pagkikita, huwag kang lalakad mag-isa. At huwag na huwag mong kakalimutang lumingon sa likod mo. Baka naroon ang tanong, tapos na ba ang pelikula? Ako si Jack, isang bagong nurse dito sa isang lumang ospital sa Quezon City. Night shift ako noong unang linggo ko. Tahimik, madilim, medyo nakakatakot. Pero trabaho lang, sabi ko sa sarili ko. Unang gabi pa lang, may napansin na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw habang umiikot ako sa ward, may nadaanan akong babaeng nurse sa hallway. Maputi ang uniforme, may bit-bit siyang tray ng gamot. Tahimik lang siya, dumaan sa tabi ko na parang wala lang. Akala ko kasama ko lang sa shift. Pero pag-check ko sa listahan ng duty, wala siyang pangalan. Wala ring ibang nurse na naka-white uniform na ganun sa amin. Lahat kami naka-scrub suit. Kinabukasan tinanong ko si Ma'am Tess, ang head nurse namin. Ma'am, sino po yung nurse na mapayat? Naka-face mask at naka-white uniform kagabi? Ang bait po niya, nakita ko siyang namimigay ng gamot sa mga pasyente. Bigla siyang tumigil. Tiningnan niya ako ng matagal, parang may iniisip. Wala tayong nurse na ganun sa shift kagabi, Jack, sagot niya. Pero kung nakita mo siya, mapalad ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Kinabukasan, balik night shift ulit ako. Ganun na naman. Eksaktong 2:00 nakita ko ulit siya. Dumaan sa hallway, dinalaw ang mga pasyente. Hindi siya nagsasalita. Pero kita mo sa kilos niya, kalma, maingat. Parang sanay na sanay sa trabaho. Minsan naririnig ko ang boses niya, mahina, malumanay. Lola, inom po kayo ng gamot ha? Para makatulog na kayo ng mahimbing. Hindi ako natatakot. Ang totoo, parang kalmado ako pag nandyan siya. Parang may kasama ako kahit mag-isa lang sa shift. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko malilimutan. Nag-collapse ang isa sa mga pasyente. Nawala ng malay. Panik ako. First time ko sa ganong emergency, mag-isa pa ako sa ward. Di ko alam kung anong uunahin. Halos nanginginig na ako. Biglang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, siya yon. Si Nurse Emilia. Naka-face mask, pero ramdam ko ang mga mata niyang kalmado. Relax ka lang, Jack. Ako na muna. Tumawag ka ng doktor, sabi niya. Tumakbo ako agad para humingi ng tulong. Pagbalik ko kasama ang doktor, maayos na ang pasyente. Nakalapat ang gamot, may nakasukbit na bagong IV at maayos ang pagkakakumot. Pero wala na si Nurse Emilia. Sabi ng doktor, ang bilis mo naman. Magaling. Mukhang may experience ka na. Ngumiti lang ako. Hindi ko masabi na hindi ako ang gumawa nun. Pagkatapos nun, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko ulit si Ma'am Tess. Ma'am, si Nurse Emilia po ba talaga yun? Yung multo? Matagal siyang tumahimik saka siya tumango. Emilia ang pangalan niya. Isa siya sa mga pinakamasipag naming nurse dati. Noong kasagsagan ng COVID, halos hindi siya umuuwi. Kahit pagod na, kahit wala ng tulog, tuloy pa rin. Pero siya rin ang unang nahawa sa batch nila. Hindi na siya nakarecover. Dito siya namatay, Jack. Sa ward na yan. Sa shift na yan. Sa oras na yan. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako or maawa. Makalipas ang ilang gabi, may isa na namang emergency. Senior patient, inatake sa puso. Yung tunog ng monitor, flatline. Nagkagulo, umiiyak ang pamilya. Naka-standby kami. Halos mawalan na kami ng pag-asa. Lumingon ako sa gilid ng ward. Nandoon siya. Si Nurse Emilia. Tahimik siyang nakatingin sa pasyente. Tapos tumingin siya sa akin. Parang sinasabi niyang, kaya mo na. Nandito lang ako. Biglang tumunog ulit ang monitor. May pulso. Nakaligtas ang pasyente. Walang makapaliwanag kung paano. Pero ako alam ko. Naramdaman ko. Simula nun hindi ko na siya nakita. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, sa tuwing tatahimik ang buong ward, at may dadaan na malamig na hangin sa batok ko, alam kong andyan pa rin siya. Hindi lahat ng multo ay para manakot. May mga multong hindi makaalis dahil hindi pa tapos ang tungkulin nila. At si Nurse Emilia kahit patay na, ay patuloy na naglilingkod. Hanggang ngayon, minsan may mga multo na hindi natin kailangang katakutan.
Kasi sila ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nabubuhay. Magandang gabi, Creepy Lasagna. Ako si Mang Rudy, dati akong security guard sa isang kilalang mall dito sa Metro Manila. Sa loob ng 5 taon ko roon, maraming beses ko nang ninais na kalimutan ang mga nakita ko. Pero mas pinili kong manahimik hanggang ngayon. Panggabi ang duty ko, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Paborito kong lugar noon. Parking B2, tahimik, madilim. Minsan lang may dumarating na sasakyan. Pero simula nung taong 2021 may napansin na akong kakaiba. Noong una, akala ko guni-guni lang. Sa bawat pag-ikot ko sa parking, tuwing tumitingin ako sa salamin ng mga kotse, may ibang refleksyon akong nakikita. Parang may nakatayo sa likod ko, pero pagharap ko wala. Isang gabi, sinabihan ako ng building engineer na may nai-report na SUV. Bukas daw ang ilaw sa loob. Nilapitan ko. Sa loob ng kotse, may babaeng nakaupo. Mahaba ang buhok, puting blouse, nakayuko. Akala ko customer. Kumakatok ako. Hindi sumasagot. Sinilip ko yung plate number. Pag-check ko sa record sa opisina, patay na pala ang may-ari. Na-aksidente 1 taon na ang nakalipas. Hindi na raw yung kinukuha ng pamilya. Mula noon, sunod-sunod na. Elevator na bumubukas mag-isa. Banyo na may iyak ng babae. Yung hagdanan, lagi kong naririnig na parang may sumusunod, pero wala kang makikita. Isang beses pa nga, habang umiihi ako, nakita kong may paa sa ilalim ng cubicle. Pero nang silipin ko walang tao. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan, isang madaling araw, nasa loob ako ng patrol car. Nakatulog siguro ako saglit. Bigla akong nagising. May humaplos sa batok ko. Tumingin ako sa rearview mirror. At doon ko siya nakita. Babae, duguan, walang mata. Ngumiti siya sa akin. Pero yung nangiti niya parang galit. Napasigaw ako pero parang walang lumalabas na boses. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Mabuti na lang nakita ako ng kasama kong guard. Sabi niya na walan daw ako ng malay ng halos 10 minuto. Pero ang mas nakakatindig balahibo, pagbalik namin sa guard station, tiningnan namin ang CCTV. Mag-isa lang daw ako sa loob ng sasakyan. Pero may aninong sumakay sa likod bago ako mawalan ng malay. Kinabukasan, nag-resign na ako. Pero bago ako umalis, may iniwan akong sulat sa locker. Sa mga susunod na magbabantay sa parking B2, huwag nyo nang titigan ang mga salamin sa kotse. Minsan may mga anino kayong makikita. May itim na mukha sa may salamin. May aninong gumagalaw sa likod ng paningin. Ayokong tumingin. May lumalapit sa'kin. Andito na sila. Andito lang sila. Tagos sa buto hanggang kaluluwa. Tagos sa buto hanggang kaluluwa. May itim na mukha, may aninong gumagalaw. Ayokong tumingin, walang sasagip sa'kin. Hindi makalangoy ang takot ko'y taon ba? Tagos sa buto hanggang kaluluwa.
Tagos sa buto hanggang kaluluwa. Tagos sa buto hanggang kaluluwa. Hanggang kaluluwa. Sa school, laging exciting ang field trip, pero hindi namin alam. May mga lugar palang ayaw talagang pinapasok, kahit estudyante ka, kahit tao ka. September, maulan. Ang buong klase ng grade 12 St. Gertrude ay nakaschedule ng educational tour sa isang lumang university sa Maynila. Hindi sikat, hindi active ang mga klase ron. Archive site daw, historical. Sabi ng teacher namin, magdala kayo ng payong at huwag kayong humiwalay. Sabi ng tour guide habang nasa jeep, basta kung may naramdaman kayong malamig. Huwag niyong tingnan. Tumawa lang kami. Akala namin joke. Pagdating namin sa site, parang abandonado ang second building. Basag ang ilang bintana, may gate pero bukas. May ilaw pero walang bantay. Hindi raw laging ginagamit itong area. Pero okay lang daw pumasok. Basta sama-sama. Pag-akyat namin sa third floor, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Literal. Parang may amoy na luma. Halong pintura, kandila at ospital. Tahimik. Walang ibang tao sa school. Kami lang. Si Nicole, classmate ko, nagpaalam mag-CR. Solo siya, CR sa dulo ng hallway. Pagpasok niya malamig, tuloy-tuloy ang patak ng gripo. Naguhugas siya ng kamay, tapos napatingin sa salamin. May babaeng nakatayo sa likod niya. Naka-duster. Basa ang buhok. Walang muka. Paglingon niya, wala. Pero pagtingin sa salamin, may bakas ng kamay sa kaliwa ng leeg niya. Umalis siya agad. Hindi na nagsalita. Pababa na kami dapat. Si Jay, kaklasiko, napansin ang bakas ng sapatos sa hagdan. May putik, pero may bahid ng pula. Sinundan niya. Bumalik siya ilang minuto matapos pawis at tahimik. Sabi niya, parang hindi ako makalabas. Kanina pa ako paikot-ikot, pero bumabalik ako sa parehong hallway. May sumama sa kanya. Same experience. Parang inuulit ang corridor. 4 sa amin ang sumakay ng elevator. Sabi nila may batang kumaway sa dulo ng hallway. Tumakbo sila papasok, sumakay. Pagkasakay, biglang nagsara. Hindi nila pinindot. Walang floor indicator. Tahimik lang. Pagbukas ng pinto, madilim, may tubig. Parang basement, kahit walang basement ang building. Sa dulo, may crib. May umiiyak. Hindi na sila nakita pagkatapos ng field trip. Ako naiwan ako sa 4th floor. Hinahanap ko sila. Sumisigaw ako. Pero lahat ng pintuan ay parehong itsura. Parehong amoy. Parehong upuan. Yung relo sa dingding, 3:07 p.m. Bawat silid na pinasok ko, ganun pa rin. Parang natrap ako sa oras. Sa isang silid, may lumang larawan. Graduation photo. Mga estudyanteng nakatoga, pero pixelated. Walang pupils. Sa likod ng frame, may sulat. Huwag mong pilitin ang hindi para sa'yo. Sinubukan ko nang lumabas. Tumakbo ako pababa. Umakyat ako sa rooftop. Lahat sarado. Walang signal. Walang tao. Walang tunog. Maliban sa ulan. Sa CR, narinig ko ulit yung umiiyak. Ngayon andun siya sa inidoro. Duguan ng palda. Basa ang buhok. Tumingin siya sa akin. Sabi niya, hindi lahat ng bumibisita nakakaalis. Sa speaker biglang nag-activate ang intercom. Roll call, 12G, pasok na po sa susunod na silid. Ako na lang ang natitira. Paglingon ko, andun silang lahat. Ang buong klase ko, mapuputla. Basa ang sapatos. May sugat ang iba. May bangkay ang tingin. Tumango sila, parang sinasabing, tayo na, kasama ka na. Hindi lahat ng field trip ay tungkol sa pag-aaral. Minsan, pagsundo siya. At hindi lahat ng estudyante ay gustong makauwi. Magandang gabi. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna Ghost Story. Sa isang industriya na hindi na bago sa stress, puyat at overtime, may mga karanasan din palang hindi maipapaliwanag. Mga bagay na hindi saklaw ng training, metrics o kahit ng IT support. Ngayong gabi, isang kwento mula sa isa nating tagapakinig, isang call center agent, na halos 9 na taon nang nagtatrabaho sa gabi. Akala niya ordinaryong shift lang ang haharapin niya. Pero sa isang lumang gusali sa Quezon City, may naghihintay palang mas malamig pa sa aircon ng production floor. Ito ang kanyang kwento. Ang babae sa production floor, isang kwento ng isang call center agent mula sa Quezon City. Ako po si Sugar, isang call center agent na halos 9 na taon nang nagtatrabaho sa industriya.
Gabi ang karaniwang shift ko. Graveyard shift. Kaya sanay na ako sa katahimikan ng gabi at lamig ng aircon habang tumatanggap ng tawag mula sa ibang bansa. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa isang lumang gusali sa Quezon City kung saan dating nakabase ang kumpanya ko. Sa ikasyam na palapag, sa mismong production floor, nagsimula ang karanasang iyon. Martes ng gabi maulan. Maaga akong dumating sa opisina. Ako pa lang ang agent na naroon sa floor. Pag-akyat ko, sinalubong ako ng guard. Ma'am, papasok na po ba kayo? Opo, sagot ko. Okay lang po na huwag niyo muna buksan lahat ng ilaw. Matutulog muna po ako sandali. May isang oras pa naman bago ang shift ko. Medyo nag-aalinlangan ng guard. Sigurado po kayo, ma'am? Kayo lang po mag-isa sa loob. Mas okay nga po, sagot ko. Makakatulog ako ng maayos. Sige po. Pero ma'am, dagdag niya. Pag di po kayo komportable, lumabas na lang po agad. Mino-monitor ko rin po kasi kayo kasi naputol siya. Hindi na rin ako nag-usisa. Pumasok na ako sa loob ng production floor. Pinili kong umupo sa station sa gitna, kung saan kita ko ang exit at si guard sa labas. Buksan ko lang ang monitor ko, nag-setup, tapos yumuko na ko para umidlip. Tahimik ang paligid, may bukas na ilaw sa dulo ng floor. Sapat para hindi sobrang dilim. Press ko ang aircon, sapat para makaidlip ka ng maayos. At doon na nga nakatulog ako, mababaw na tulog. Hanggang sa biglang tick 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 tunog ng keyboard. Mabilis, malapit lang. Napaisip ako, ayos may kasama na ako. Pumikit ulit ako. Sinubukan pang bumalik sa tulog. Pero tick 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 tick. Lalo pang lumakas at bumilis ang tunog ng pagtatype. Para bang may tinatapos na report o may inis na inis sa keyboard. Dahil doon, hindi na ako nakabalik sa tulog. Tumayo na lang ako, kinuha ang wallet ko at lumabas. Paglabas ko, sinalubong ako ni guard. Good morning po, ma'am. Nakatulog po ba kayo? Sagot ko, kahit papano. Pero nagising ako. Grabe po yung katabi ko sa pagtatype. Parang galit. Biglang nag-iba ang mukha ng lady guard. Para bang may hindi siya masabi. Ma'am, matatakutin po ba kayo? Hindi naman masyado. Bakit? Ma'am, kayo lang po ang nasa loob. Wala pong ibang agent na dumating o pumasok. Kayo lang po talaga. Nanlaki ang mata ko. Impossible po. May narinig akong nagtatype. Malakas! Malapit pa sa station ko. Sabi ng guard, ma'am, kung gusto niyo po, pwedeng i-review ng kasama kong naka-assign sa CCTV yung footage. At yun nga ang ginawa namin. Sa harap ng CCTV monitor, napahawak ako sa dibdib ko. Shit! Oh God. Ako yun, tulog sa station. Pero ilang segundo pa, may biglang lumitaw na babae sa tabi ko. Walang tunog. Walang bakas ng pagdating. Basta nandun na lang siya. Walang mukha. Mahaba ang buhok. Pudding blouse. Nakatingin lang sa akin habang natutulog ako. Tapos, bigla siyang naglaho. At sa susunod na frame, nasa kabilang row na siya. Doon na nagsimula ang malakas na tunog ng keyboard. Sa footage, konting bahagi ng buhok at ulunan niya lang ang kita. Pero malinaw ang tunog, tick 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 tick. Mas malakas, mas mabilis. Parang galit, kinilabutan ako. Nanigas ang katawan ko. Simula noon, hinding-hindi na ako pumapasok sa production floor ng mag-isa. Siguradong may kasama ako bago ako pumasok. Hindi ko alam kung ano yun. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ako nag-iisa nung gabing yun. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan, o engkwentro sa hindi maipaliwanag. Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na, baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. May itim na mukha sa may salamin. May aninong gumagalaw sa likod ng paningin. Ayokong tumingin. May lumalapit sa'kin. Andito na sila. Andito lang sila. Tagos sa buto hanggang kaluluwa.
sa buto hanggang kaluluwa. Hindi lahat ng balita ay naipapalabas sa ere. Yung iba, pilit na tinatago. Lalo na kung ang mismong TV station ay ginugulo ng mga nilalang na hindi na dapat makikita. Ito ang kwento ng Studio 6, taong 2016. Isang lumang news studio sa isang sikat na TV network sa Quezon City ang muling binuksan. Studio 6, dating gamit noong 90s para sa breaking news, pero isinara matapos magkaroon ng sunod-sunod na electrical malfunctions at isang sunog na hindi maipaliwanag. Dahil sa budget cuts, napilitan ng management na gamitin ulit ang studio 6 para sa graveyard news shift. Alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Ang unang anchor na na-assign sa shift, si Marco, 28 years old. Mahilig sa gabi, bagong lipat mula sa regional bureau. Tahimik pero mahusay magsalita. Sa unang gabi ni Marco, simple lang ang assignment. Weather update at ulat tungkol sa sunog sa probinsya. Pero habang countdown na para sa live, nag-flash ang teleprompter. Hindi ang script niya ang lumabas, kundi ito, walang makakalabas. Bumalik siya. Ngumiti ka, Marco. Napatigil si Marco, nagkamali sa linya. Pinagalitan siya ng floor director, pero wala raw silang binago sa script. Kinabukasan, nire-review ng tech team ang footage. Wala raw error sa broadcast. Pero sa internal recording iba ang nakita nila. Sa likod ni Marco habang nagbabasa ng balita, may lalaking naka-news anchor attire rin, nakatayo sa likod ng LED screen. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Ang mas masama, siya rin si Marco. Pero duguan ng mata, nakangiti, at tila bumubulong. Tinanggal agad ang file sa server. Pero isang intern ang nakapag-save sa USB. 3 araw pagkatapos, natagpuan siyang patay. Wala ng pulso pero nakangiti ang labi. Sa ikatlong gabi, hindi na sumipot si Marco. Pero nagulat ang buong control room. Dahil kahit walang tao sa set, live raw ang feed ng Studio 6. Walang cameraman, walang ilaw, pero malinaw sa monitor. May lalaking nakatayo sa anchor desk. Bigla siyang nagsalita. Ako pa rin ang anchor dito at wala nang ibang lalabas. Sinelyuhan muli ang Studio 6. Pinutol ang kuryente. Binura ang history sa system, pero minsan, kapag naglalakad ka sa hallway ng network past midnight, maririnig mong muli ang countdown. 5, 4, 3, 2, at isang boses mula sa dilim. Magandang gabi. Ako po si Marco, at ito ang huling balitang maririnig mo. Studio 6, bawal ang late at bawal ang makalis. Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim. Sa mga kwentong hindi basta pinapaniwalaan, pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna. Ang tagabantay ng EDSA. Isang madilim na gabi, ang matinding trapiko sa EDSA ay nagbigay daan sa isang dagat ng mga pulang ilaw ng mga sasakyan. Ang mga pasahero ay nakaupo sa kanilang mga kotse, tinitingnan ang ulan na dumadaloy at nakikinig sa tunog ng mga wiper. Sa gitna ng libu-libong sasakyan, may isang kotse, isang lumang sedan na dahan-dahang gumagalaw. Sa gitna ng matinding trapiko, nasa loob ng kotse si Carlo, pagod mula sa trabaho at desperadong makauwi. Habang dumadaan siya sa mga paboritong lugar sa EDSA, may isang kakaibang pakiramdam na nagsimula siyang guluhin. Tumingin siya sa salamin ng rear view, ngunit wala siyang nakita maliban sa walang katapusang pila ng mga sasakyan.
Ngunit may isang bagay na tumama sa mata niya, isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada, malapit sa overpass ng Quezon Avenue. Para bang may kakaiba sa hitsura ng matanda. Ang mga damit niya ay punit-punit, ang buhok niya ay magulo at ang mga mata niya, bagamat malalim at magulo, ay tila nakatutok kay Carlo. Nakatayo ang matanda ng tuwid, hindi gumagalaw, at ang mata niya ay hindi nalilihis mula sa sasakyan ni Carlo. Sinubukan ni Carlo na kalimutan ito, ngunit hindi niya mapigilang maramdaman na ang matandang lalaki ay patuloy na pinagmamasdan siya. Habang dumadaan siya, tila isang matinding lamig ang bumalot sa kanya. Kahit nabasa ng ulan ng paligid, lumipas ang ilang minuto at sinubukan ni Carlo na kalimutan ang kakaibang pangyayaring iyon. Ngunit habang dumadaan siya sa isang overpass, muling lumitaw ang parehong matandang lalaki, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin direkta sa kanya. Strange, bulong ni Carlo, ang buhok sa kanyang batok ay nagsimulang tumayo. Hindi niya alam kung ito ay panaginip o kung nadadaan siya sa parehong kalsada ng 2 beses. Pero may pakiramdam siyang parang may isang bagay na mali. Patuloy ang malakas na ulan, ngunit may kakaibang tunog na naririnig, hindi ang mga patak ng ulan na karaniwang naririnig sa kalsada. Para bang ang ulan ay sumisipsip sa kalsada, hindi umaagos tulad ng karaniwan. Tiningnan ni Carlo ang kanyang telepono upang ma-distract. Ngunit nang siya'y tumingin muli, ang matanda ay nandun na sa kanto ng EDSA, mas malapit na ngayon. Ang mukha ng matanda ay hindi na magkatulad noong una. Ngayon ang mga mata nito ay buong itim, at ang bibig ay puno ng isang madilim at malagkit na likido. Nagpanik si Carlo, kaya sinubukan niyang apakan ang gas. Ngunit ang mga sasakyan sa paligid niya ay hindi gumagalaw. Tumigil ang oras. Isang katahimikan ang bumalot sa buong kalsada. Walang ingay ng mga makina, walang tunog ng mga busina, tanging ang patak ng ulan ang naririnig. Bigla lumapit ang matanda at tumayo sa harap ng kotse ni Carlo. Ang mga mata nito na halos walang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Carlo ang isang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kotse. Hindi mo na dapat siya tinignan. Bago pa makapagsalita si Carlo, ang matanda ay nagngiti ng malaki. Ang kanyang bibig ay dumungis ng malupit at ang mga ngipin ay parang mga pangil. Itinaas nito ang isang daliri na katutok kay Carlo. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang kumurap at ang mga sasakyan sa likod ni Carlo ay nagsimulang umatras. Parang may isang puwersa na humihila sa kanila, parang isang oras na hindi natapos. Para bang lahat ng mga sasakyan sa kalsadang iyon ay pumasok sa isang walang katapusang loop ng oras. Ang kotse ni Carlo ay hindi na gumagalaw. Para bang may isang bagay na humahawak dito, hindi siya makaalis. Ang ulan ay bumagsak ng mas malakas at ang kalsada ay tila nagsisipsip sa lahat ng ito. Maya-maya pa nawala ang matanda. Ngunit hindi na mawala ang takot na iniwan niya sa kalooban ni Carlo. Wala siyang ideya kung siya ba ay naligaw sa isang paralel na mundo o kung nakakita siya ng isang bagay na hindi matutukoy ng ating mga mata. Ngunit isang bagay ang tiyak, bawat biyahe ni Carlo sa EDSA mula noon, ang pakiramdam ay parang may isang mata na nakamasid sa kanya. Laging nagmamasid mula sa gilid ng kalsada, laging handang sumubok na hilahin siya patungo sa dilim. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan, o enkwentro sa hindi maipaliwanag? Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na, baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. Sa buto hanggang kaluluwa.
buto hanggang kaluluwa. Huling sakay sa Star City. Tuwing Oktubre, mas dumarami ang tao sa Star City, lalo na sa horror house at ghost train. Pero may isang bahagi ng parking hindi na binubuksan sa publiko, ang lumang tunnel ride. Sarado na raw dahil luma na at delikado. Pero ang totoo, may mas madilim na dahilan. Taong 2012, isang batang babae ang nawala sa pila sa harap ng tunnel ride. Ayon sa mga saksi, iniwan lang siya sandali ng kanyang ate para bumili ng pagkain. Nang balikan siya, wala na siya sa pila. Naghintay sila, sumigaw, tumawag ng staff. Walang sumagot. Nagsara ang parke nang hindi siya matagpuan. Kinabukasan, may nagrereklamong maintenance. Staff, bakit daw? Bukas ang power ng lumang tunnel ride. Gayong wala naman dapat gumagamit. Nang pasukin nila ito sa gitna ng kadiliman, nakita nila ang bata. Nakaupo sa isa sa mga kariton. Walang malay, walang galos. Pero patay, nakangiti. Mula noon sinara ang buong ride. Pero hindi na natigil ang mga kwento. Tuwing madaling araw may maririnig na umaandar ang tren. May mga nagsasabing naririnig ang tili ng bata habang gumugulong ito sa riles. May isang janitor na nagsabing may nakita siyang batang sumilip mula sa kadiliman. Sabay sabing, "Ate ko ba kayo?" At biglang nawala. Isang gabi, may 3 teenager na nag-overnight para sa haunted attraction event. Palihim silang pumasok sa lumang tunnel ride para mag-vlog. Puro tawanan. Fake na sigawan. Pero pagdating sa loob, may sumakay daw sa likod nila. Tahimik lang. Nang i-review ang footage, makikitang may batang babae sa likod nila. Nakaputi, walang anino, at nakatingin diretso sa camera. Pero ang mas nakakakilabot, isa sa mga vlogger ay hindi na muling nakita matapos ang gabing iyon. Naiwan ang cellphone niya, may huling recording sa dilim. Isang bulong lang ang maririnig. "Kasama ko na siya." Paalala, kung sakaling bumisita ka sa Star City at may batang humawak sa kamay mo habang nasa pila ka, siguraduhin may anino siya. At kung maririnig mong may nagsabing, "Ate ko ba kayo?" Huwag kang lilingon, kasi baka ikaw ang susunod na huling sakay. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Ako si Berwin Patibong at ito ang Creepy Lasagna Ghost Story. Leonora, ang multo sa Jones Bridge. Maynila, 3:00 ng madaling araw. Ang ilog ay tahimik pero hindi mapayapa. Parang may tinatago sa ilalim ng tubig. Ang hangin ay malamig, may dalang amoy ng kalawang, usok at bulok na halaman. Sa gitna ng Jones Bridge, may isang taxi na bumabagtas pa uwi. Si Mang Ernesto, 53 anyos na driver, ay sanay na sa mga lasing, sa hold-upper, pati sa mga nawawalang kaluluwa ng lungsod. Pero ngayong gabi, kakaiba ang kanyang mararamdaman. Habang tumatawid siya sa tulay, may nakita siyang babae sa gilid ng daan. Maputi ang balat, maayos ang suot, may hawak na itim na payong. Ang payong ay tila luma na may gintong burda sa gilid. Basa ang laylayan ng kanyang bestida kahit hindi naman umuulan. Huminto si Mang Ernesto. "Miss, pawi ka ba?" "Gabi na, delikado rito." Tahimik ang babae. Tumingin lang siya sa kanya at marahang tumango. Umupo sa likod. Walang tunog ang pagkilos niya. Parang hangin lang. Pinilit huwag magpahalata ng kaba si Mang Ernesto. "Saan tayo, miss?" "Eskolta," sagot ng babae. Malamig ang boses, parang galing sa ilalim ng tubig. Habang umaandar ang taxi, naramdaman niyang lumalamig sa loob, parang binuksan ang aircon nang hindi niya alam. Sa rearview mirror, pansin niyang hindi anino kundi basang usok ang bumabalot sa mukha ng babae. Nagsisimula ng manginig ang kanyang kamay. "May problema po ba kayo, miss?" Tanong niya, pilit na kalmado. Hindi sumagot ang babae. Pero narinig niya ang mahinang bulong mula sa likuran. "Hindi ko na siya nakita. Hindi ko na siya natagpuan." Paglingon niya, wala na ang babae.
Sa upuan sa likod may basang bakas ng paa. May tubig sa upholstery na amoy. Bangkay amoy ng lumang bulaklak na sinabayan ng bulok na isda. Kinabukasan, dinalaw ni Mang Ernesto ang isang matandang driver sa terminal at ikinuwento ang karanasan. Tumahimik ang lahat. Sabi ng matanda, si Leonora yun. Hindi siya multo. Isa siyang alaala ng kasalanan. Noong panahon ng Kastila, tumalon siya dyan sa tulay kasama ang kasintahang Pilipino. Pinilit silang paghiwalayin. Yung lalaki binaril. Si Leonora tumalon sa ilog. Pero sabi nila, hindi nalunod ang kaluluwa niya. Naiwan sa tulay, naghihintay. Ayon sa alamat, tuwing kabilugan ng buwan, si Leonora ay lumilitaw upang hanapin ang kasintahan. Ang sinumang pumara sa kanya, sinasapian ng lungkot at pagkabaliw. Marami na raw nawala, mga driver, estudyante, call center agents, lahat ay huling nakitang tumatawid sa Jones Bridge. Tapos wala nang balita. May nagsasabing kung makakita ka ng babaeng may payong tuwing madaling araw sa tulay, huwag mo siyang kausapin. Huwag mong titigan sa mata dahil baka ikaw ang sunod niyang isama sa kanyang paglalakad pabalik sa ilog. Kung maririnig mo ang bulong niya sa dilim, hinihintay ko pa rin siya. Tumakbo ka at huwag nang lilingon. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan, o enkwentro sa hindi maipaliwanag? Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story or kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na. Baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. Ako si Berwin Patibong at ito ang Creepy Lasagna Ghost Story. Sa loob ng Laperal, ako si Ivy, tourism student ako. At thesis ko ang tungkol sa mga haunted places sa Pilipinas. Isa sa mga kilalang lokasyon, ang Laperal White House sa Baguio. Marami na akong narinig tungkol sa bahay na iyon. May namatay daw na bata, may sundalong Hapon na nanalasa ron, may babaeng walang muka sa bintana. Gabi na ako nakarating, tahimik ang kalsada, ang lamig ng hangin pero parang may mabigat na humahawak sa balikat ko habang papalapit ako sa gate. Nasa harap ng bahay si Mang Leo, matandang tour guide. Sabi niya, huwag kang magtatagal, baka hindi ka na makalabas. Ngumiti lang ako. Sanay na ako sa ganyang pananakot. Pero nung binuksan ko ang gate, parang may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Hindi natural, parang pumasok ako sa ibang mundo. Pagpasok ko sa bahay, amoy alikabok, kahoy at luma. Walang kuryente. Bitbit ko lang flashlight at recorder. Tahimik, sobrang tahimik. Yung tipo ng katahimikan parang may nakikinig. Sa sala, may lumang upuan. Sa ibabaw may laruan, isang manika na may punit na mukha. Parang nakangiti. Dumiretso ako sa hagdanan. Doon daw namatay ang isa sa mga anak ng pamilyang Laperal. Nadulas, tumama ang ulo at hindi na nagising. Pag-akyat ko, biglang may narinig akong mga yabag sa itaas. Mabagal, parang batang nakayapak. May tao ba rito? Tanong ko. Walang sumagot. Pero sa dulo ng hallway may saradong pinto. Buksan ko raw yon para makita ang dating silid ng bata. Binuksan ko. Amoy lumang kandila parang may nasunog. Sa loob, may lumang silyang yantok, may teddy bear at may litrato sa sahig. Babae, 6 na taon. Mahaba ang buhok, puti ang damit. Nung itinaas ko ang flashlight, nakita ko siya, nakatayo sa sulok. Walang galaw, nakatungo. At bigla siyang tumingala. Wala siyang mata. Napaatras ako. Nasagi ko ang pinto. Pagharap ko para tumakbo, sarado na ang pinto. Mula sa sulok narinig ko ang boses niya. Saan ka pupunta? Tumakbo ako pabalik sa hagdan pero may nakatayo sa taas. Babaeng duguan ng damit at sa leeg niya may punit na tali. Parang biktima ng bitay. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kasama ka na namin, bulong niya. Napasigaw ako. Huling naalala ko na walan ako ng malay. Nagising ako sa labas ng bahay, sa bench sa tapat ng gate. Umaga na, nandun si Mang Leo, tahimik lang siya. Bumalik ako sa hotel, dinala ko ang recorder. Pinakinggan ko. Walang tunog maliban sa isang bahagi. Boses ng bata. Tapos ka na. Ikaw na ang sunod. Simula nun, gabi-gabi, nananaginip ako ng bahay na puti. Palaging nandun si Lucia, yung batang babae. At paulit-ulit niyang sinasabi, huwag kang alis, hindi ka na pwede sa labas.
Hanggang ngayon kahit gising ako minsan sa gilid ng mata ko nakikita ko siya. Nakatayo lang at kapag tinitigan ko ang salamin ng matagal, may ibang batang babae ang gumagalaw. Hindi ako yun. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Ito ang creepy lasagna, ghost story. Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong. Ganito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim. Sa mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan, pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna, Ghost Story. Huwag kang pipikit, baka ikaw na ang kasunod. Huling biyahe sa Recto. Si Carlo 21 galing sa late shift sa Avenida. Mahigit 12:00 na ng gabi. Dapat wala ng tren, pero sa Recto Station may isang tren na dahan-dahang huminto sa platform. Walang anunsyo, walang tao, walang tunog kundi ang tunog ng kiskis ng bakal. Tila luma ang tren, kupas ang pintura, basag-basag ang ilaw. Pero bukas ang pinto. Sa pagod sumakay si Carlo, amoy kalawang at formalin ang loob. May 3 siyang kasabay, lahat nakaupo, tahimik nakasuot ng lumang uniforme. Parang mula pa sa dekada 70, ang mata nila dilat pero walang galaw. Biglang nagsalita ang matandang babae sa harap niya. Saan mo gustong mahimlay, iho? Napakunot-no siya. Baklaran po? Ngumiti ang matanda, pilit. At nangibabaw ang tunog ng buto niyang pumutok habang tumango. Habang umaandar ang tren, wala itong huminto. Walang istasyon. Sa labas ng bintana, hindi Maynila, kundi madilim na ulap, parang wala ka sa mundo. Sa salamin ng bintana, hindi ang refleksyon ni Carlo ang nakikita niya, kundi ang sarili niyang nakatayo sa kabaong. Napalingon siya, wala na ang pasahero sa tabi niya, pero naririnig niya silang humihinga sa ilalim ng upuan. May malamig na kamay ang humawak sa kanyang tuhod, isa pa sa kanyang balikat. Naramdaman niyang may dumadampi sa batok niya, basa, malamig, parang dila. Pilit siyang tumayo, nanginginig. Dumaan siya sa isang train car papunta sa pinto. Pero lahat ng car, pare-pareho, paulit-ulit. At sa bawat isa, may sarili niyang bangkay. Paglapit sa huling pinto, sumulpot ang konduktor. Walang muka, duguan ng uniforme. Bakit ka pa aalis? Hinintay ka namin. Sumigaw si Carlo, sinuntok ang pinto, pinilit tumalon. Pagdilat niya, nasa platform siya ulit ng Recto. Umaga na. Pero lahat ng taong dumadaan, hindi siya pinapansin. Hindi siya nakikita. Hindi siya naririnig. At sa cellphone niya, isang bagong alarm lang ang meron. Last trip, 12:33 a.m. Nakapatay ang screen, pero tuloy-tuloy ang tunog ng tren sa tenga niya. Sa gabi, kahit wala siyang sakay, naririnig niya pa rin ito. Dumarating ang tren, kumakalabog ang riles. At sa panaginip niya, nasa loob pa rin siya at hindi siya makababa. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Mag-ingat sa gabi. Walang ang ilaw. Mga ilaw sa kalsada'y naglalaho, walang tanaw. Nakatingin sa salamin, may dumaan na anino, ngunit tayong dalawa lang. Di ba tayo lang dito? Tumigil ang oras, biglang bumigat ang hangin. May malamig na hininga, sa batok ko'y dumampi. Sa likod ng sasakyan, may matang nakatitig. Hindi ko alam kung tao o multo ang nasisilay. Kumakapit ang dilim, hindi ko marinig. Ang tibok ng puso ko'y parang may sumusubaybay. Wala namang salitang nabitawan, pero parang may boses na paulit-ulit ang pangalan.
Wala sa likod, sabi mo, pero bakit parang may bumubulong sa tenga ko? Huwag kang lilingon. Biglang nawala ang signal, kahit GPS nagloko. Para bang may gustong sumama kahit di siya tao. Sa likod ng sasakyan, may matang nakatitig. Hindi ko alam kung tao o multo ang nasisilay. Kumakapit ang dilim, hindi ko marinig. Ang tibok ng puso ko'y parang may sumusubaybay. Kung makakarating man tayo, tingnan mo muna kung ilan tayong bumaba. Dahil baka may naiwan sa likod ng sasakyan. Sa likod ng sasakyan, may matang nakatitig. Hindi ko alam kung tao o multo ang nasisilay.